mga manay! Welcome sa ating kusina. Magandang araw po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating mga OFWs na nanonood ngayon. At ngayong araw, samahan niyo ako dahil magluluto naman po ako ng pork asado. Kasi isa po yon sa aming isa-serve doon sa aming customer na nagpa-reserve. So, maliit lang naman po ito. Kumbaga, konti lang naman silang magsasalo-salo doon sa aming cafe. Kaya naman natuwa ako dahil may share ko din sa inyo itong recipe na to. Pwede niyong pagkakitaan at the same time, pwede niyong ihain or ihanda sa inyo mga espesyal na okasyon. So, wag na natin patagalin dahil nandito naman at kumpleto na yung mga kailangan kong sangkap. Tara na, umpisahan na natin. Bali dito, gagamit tayo ng pork kasim kasi ito yung magandang klase ng baboy dahil layer siya ng laman, taba. So, juicy at mabilis natin siyang mapapalambot. Pwede rin naman kayong gumamit ng yempo, pero sa akin, prepared ko ay kasim. So, yan. Then, meron tayo ditong panali. So, ito po ginagamit na panali na to is pang longganisa. So, kailangan natin tong talian. Hindi tayo gagawa ng ng hamonado para po hindi mag-collapse or hindi maghiwalay itong ating yung taba tsaka yung laman kapag pinalambot natin. Dahil papalambotin po natin yan ng matagal. So, kailangan hihigpitan ninyo ng tali. Ganyan, mula sa ilalim hanggang sa ibabaw. Subukan natin ng mahigpit ng ganyan. Kailangan po mahigpit na mahigpit ngayon. Para hindi maghiwalay talaga. Para pag napalambot natin siya mamaya, makikita nyo. Dahil i-slice natin yan bago natin yan i-serve. So, ganito yung magiging setup ng ating pork. Ganyan. So, ganun din yung gagawin natin dito sa isa. So, ibubuhol ko lang ulit ng mahigpit para hindi kagad mabilis na maghiwalay. Yan. So, pag nabuhol na natin, isi-sear lang natin to sa ating pan bago natin to timplahan ng mga pampalasa. Then, dito sa ating pan, kapag mainit na siya, hindi tayo maglalagay ng oil kasi kusang magmamantika naman yung ating baboy na ilalagay dito. So, ayan, mainit-init na. Lagay na natin. So, ang kailangan lang natin ay magkameron siya ng yung slight na pagkasunog o golden brown yung magkabilang side. So, ito, pwede na natin baligtarin. Dahan-dahan. Ayan. Magkameron lang siya ng ganyang spot. So, yung tali, mamaya, tatalian na lang ulit natin dahil natanggal. Ngayon, kapag ganito na, okay na yan. So, pwede na natin itong hanguin. Ng dahan-dahan kasi para iwas tayo na matalamsikan. Then, eto, tatalian ko ulit. Para hindi humiwalay yung kanyang taba mamaya kapag napalambot natin ng todo. Ngayon, dito sa mismong kanyang pinagprituhan at naglabas na siya ng kanyang sariling mantika para sa ating baboy. So, dito na rin tayo magigisa. Itong oil natin, maglalagay tayo ng aswete seed. Ayan. Para magkulay. Pwede rin kayong gumamit ng aswete powder. Ito rin naman ay optional. Pwedeng meron, pwedeng wala. Kapag nagkulay na, hahanguin na kagad natin to. Tatanggalin natin. Dahil hindi natin yan isasama sa pagluluto natin. Para lang magkameron ng kulay, buhay na buhay yung ating asado.
Then, sunod natin igisa ay bawang. So, pinong bawang to mga manay, kaya para siyang paste na. Gumamit kasi ako dyan ng food processor. Pero pwede na rin naman na diktikin nyo na lamang po. At saka na rin natin ilagay ang maraming sibuyas. Sibuyas na puti, sibuyas na pula ay pwedeng gamitin dito. Then, sangkutsahin muna natin. Tapos, maglalagay din po ako ng pamintang pino. Maglalagay din ako ng konting asin. Konti lang, mga half teaspoon lamang po. Kasi maglalagay pa tayo dyan ng mga seasoning, mga pampalasa, para hindi naman siya umalat. Then, kapag lanta na yung ating sibuyas, ilalagay na ulit natin dito yung baboy na sinet aside natin kanina. Dito ay susundan ko ng paglalagay ng light sauce o light soy sauce, star anise, 3 piraso, laurel, then yung ating oyster sauce. At maglalagay din tayo ng maraming tubig para ito yung magpapalambot sa ating karne. Haluin lamang po para maghalo-halo yung mga pampalasa na ating nilagay. Then, takpan po natin yan. Hintayin muna natin ng mga 5 to 15 minutes. Tatanggalin natin yung anis na nilagay natin para hindi siya masyadong kumapit dun or hindi siya masyadong matapang. Kasi yung iba ayaw ng sobrang malasa o maaroma yung anis. So, i-check na natin. Then, tatanggalin ko na yung star anise na nilagay ko. Kasi kapag matagal mo tong niluto or nandito sa ating pagluluto, kakapit talaga ng malala yung kanyang aroma. Yung iba kasi ayaw ng sobrang maanis. So, tinanggal ko na. So, hindi pa to totally na luto at malambot. Yan, kita nyo naman. Bali dito, maglalagay pa tayo ng pampalasa. Dahil nga ito ay pork asado, syempre, ito ay may tamis. Maglalagay tayo ng dark brown sugar. Then, meron tayong soda na 350 ml para mapabilis yung kanyang paglambot. Then, hahayaan natin yan ng kumulo sa katamtamang apoy lang para lumambot siya ng dahan-dahan. Yun ang kagandahan dito, kailangan palambot natin siya ng dahan-dahan. So, hindi naman to malakas din sa gas kasi mahinang apoy lang yung kailangan natin dito. Hanggang siya po ay maging malambot na malambot. So, hinalo-halo ko lang para matunaw yung sugar. Then, kapag tingin niyo kulang pa sa pagpapalambot, tapos konti na yung kanyang pinakatubig, add lang tayo ng tubig. Ganun lang naman. Hanggang sa makuha natin yung tamang lambot na kailangan natin. Ngayon, makalipas ang 2 oras ko na magpapalambot dito. Ayan, ganito na siya kalapot. Talagang iyan na yung kanyang sabaw. Nangalahati na. Malambot na rin yung ating karne. You know? So, pwede na natin tong hanguin dito para naman itong pinakasarsa niya ay papalaputin pa natin. Bali, kailangan natin tong palamigin para mas slice natin ito mamaya bago natin i-serve.
Then itong kanyang sarsa, papalaputin pa natin to para mas lalong sumarap kasi nandito yung pinakatimpla ng ating asado. Sa pagluluto talaga nito mga manay, kailangan talaga ng mahabang oras. Pero hindi naman sabihin na malakas siya sa gas kasi mahina naman yung apoy natin. Or pwede kayong magluto nito sa uling. Gusto nyo talagang mas makatipid. Pero ito, mahinang-mahinang apoy naman kanina yung pagkakaluto natin. Kaya na-achieve natin yung malambot na pagkakaluto sa ating karne. Then yung kanyang sarsa, oh. So napakalapot na. Pwedeng-pwede na to. Hindi na po ako nag-add ng mga kung ano pang timpla kasi tamang-tama lang po yung kanyang lasa. Tumikim na ako kanina. Pero pwede kayo mag-adjust, depende sa gusto nyo. Kung gusto nyo pa magdagdag ng mga kung ano pang pampalasa, pwedeng-pwede naman po. So bali itong ating karne, papalamigin lang natin to para i-slice natin to mamaya ng maninipis. Lalagay natin sa isang foil tray, aluminum foil tray, bago natin yan lagyan ng panghuli yung ating sauce. Then, pwede nang i-serve. So, pating-taning ka lang. So, dito, pwede na natin itong i-slice nang naayon sa kapal na gusto ninyo. Ayan. Ang ganda kasi layer ng taba, laman. Ang juicy niya, oh. Hindi siya dry. So, maganda po talaga tong panghandaan. Kasi kalimitan sa mga nakikita nating handaan. Menudo, kaldereta. Ito, try niyo po ito. Sure na magugustuhan po ng mga bisita ninyo. Sobrang lambot na. Ayan, eto na, nalagay ko na siya sa ating tray, foil tray. So, maglalagay na ako ng sauce sa ibabaw. Ganyan lang yung kanyang pagkakaayos. Napaka-juicy po nito. Tapos, alam mo yun, yung linamnam niya talagang kapit na kapit dun sa karne. So, yun ang kagandahan po kapag niluluto siya ng matagal. Sarsa pa lang nito talaga namang solid ulam na. So, ayun na nga po mga manay. Tapos na tayo magluto ng pork asado. At sana po ay nagustuhan nyo ang aking simpleng recipe na pwedeng-pwede nyong masubukan, pagkakitaan. At bukod sa masarap to, hahanap-hanapin pa ng inyong pamilya dahil kakaiba yung kanyang timpla. Kaya naman, eto habang mainit-init pa, isa-serve na namin. At sana po ay masubukan nyo. Muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Sana po nakapulutan nyo na naman ng dagdag idea. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!